Alas Pilipinas gumawa ng malaking kasaysayan para sa bansa. Kaya naman Senator Bongo may pabonus sa bawat player ng Alas Pilipinas at maging sa coaching staff. PBL and Meralco magbibigay ng long-term pay boost and full support para sa ating Women's National Volleyball Team. Ngunit bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, mag-subscribe ka muna sa akin channel at pakihit na din ang notification bell para ma-notify ka kapag may panibago akong video. Na magkaharap sa ikalawang pagkakataon sa winner-take-all Battle for Bronze sa AVC Challenge Cup 2024 ang Alas Pilipinas from the Philippines kontra sa Valley Roos from Australia, na kung saan naging dikitan kaagad ang first set dahil pumalag talaga ang Australia. Subalit napakawala ng back row attack si Cherry Bomb Cici Rondina na hindi pumayag na matalo na naman sila sa set 1 kontra sa mga Aussies. In set 2, si Aya Deslea Laure naman ang lumagari na hindi talaga napasindak sa mga tall blockers ng Australia dahil sa variations ng kanyang mga atake. Pero sa bandang dulo, si Cherry Bomb pa din ang tumapos ng set 2 na iniwasan ang mga nagtataasang kamay ng Aussies. And lastly, sa atin namang final set, mas nag-double time na si Miss Everywhere, Don Makandili Katindig, na tinapon ang kanyang katawan, mailigtas lamang ang bola. At sa ikatlong pagkakataon, tinapos na naman na tinaguriang The Finisher, Cici Rondina ang matchup na siyang naging dahilan upang matuldukan ang 63 years drought ng Philippines sa AVC Challenge Cup, sapagkat nakapagbigay talaga ng karangalan at gumawa ng kasaysayan ang Alas Pilipinas. Matapos masungkit ang matagal nang inaasam na bronze medal against Australia in flawless fashion 25-23, 25-15 and 25-7. Tinanghal na player of the game ang Queen of Deception na si Gia Amazing de Guzman na hindi mapigilan na maging emotional right after the game, na kinilala at in-acknowledge talaga ng kanyang mga kakampi sa Alas Pilipinas. Samantala, nitong mga nakaraang araw ay naging usap-usapan talaga sa SOCMED ang pagsiwalat sa sahod ng bawat player ng Alas na di umano nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Na ayon sa iba ay medyo mababa lang daw dahil grabe ang pagod at puso na pinakita ng ating mga representante. At higit sa lahat, napapapuno nila ang venue na Rizal Memorial Coliseum. Kaya naman matapos ang makasaysayang panalo ng ating mga pambato, personal na kinausap ni Senator Bongo ang ating mga atleta upang ipahatid ang magandang balita na bawat isa sa kanila, as long as qualified na atleta, pati na din ang parte ng coaching staff, ay makakatanggap ng whopping 200,000 pesos bilang reward sa kanilang karangalan na naibigay sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Nilinaw din ni Senator Bongo na manggagaling ang financial support sa Philippine Sports Commission. Dahil dito ay nalula at napahiga na lamang sa sahig si Aya Laure matapos marinig ang magandang balita. Hindi din maitago na ibang Alas Pilipinas players ang kanilang kasiyahan na labis-labis ang pagbubunyi na idinaan na lamang sa pagsaya ng Trending Dance Challenge na Pantropiko by Bini. At hindi lamang dyan natapos ang magagandang bagay na nangyari para sa ating mga kababayan, sapagkat nakatanggap ng patimpalak ang dalawang manlalaro from Alas Pilipinas na pinangunahan ni Angel Canino, na kahit unang international stint pa lamang sa Seniors Division at newly converted sa kanyang posisyon, nagawaran kaagad siya ng Best Opposite Spiker Award, na siya naman sinundan ng Master Playmaker na si Gia de Guzman na napanalunan ng Best Setter Award, at ito din ang kanyang kauna-unahang patimpalak na natanggap sa international tournament. And just recently, may magandang balita na naman para sa Alas Pilipinas, sapagkat makakatanggap na din sila ng long-term pay boost and support from PBL and Meralco. Dahil nangako ang PBL na buong buo ang kanilang suporta para sa Alas, lalo na ang major sponsor nila na Meralco, na direktang magbibigay sa lahat ng mga players ng 50,000 pesos per month, pati na din ang mga mapapasama sa roster upang mas lalong palakasin ito. Kinumpirma na din ng PBL ang kanilang intention na mas committed na silang magpahiram ng maximum of 2 players per team kahit ongoing pa ang PBL conferences, habang ang FIVB naman ay nag-establish na ng guidelines upang masiguro ang availability ng mga manlalaro para sa national team obligation sa buong mundo, at itatalaga ang May to October sa bawat taon na national team period, which means that kahit naglalaro pa si Gia de Guzman para sa Denso Erebis, walang magagawa ang Japan League kundi ang pakawalan si Gia Amazing para sa kanyang national duty for Alas, dahil magiging counted talaga ang kanyang preparation time, maliban na lang kung tatanggalin siya from the pool. Tunay nga nakaka-proud ang entire performance ng Alas Pilipinas kahit na very short ang kanilang preparation for AVC Challenge Cup 2024. Ay nangibabaw pa din sa kanila ang teamwork at pinilit maging solid kaagad ang kanilang chemistry and gelling, kahit galing pa sila sa iba't ibang kupunan na magkakaiba ang sistema. And slowly but surely,
Unti-unti na din nagigising ang mga namamahala na Philippine Volleyball dahil sa podium finish na nakamit ng Alas Pilipinas. Ika nga nila malayo pa pero malayo na. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka kapag may panibago akong video.